Ga. Sobra na sa hinog yung mga mangga mga kaibol, hindi na nauubos, kainin, nagsasawa din. Sangkatil ba talaga yung bunga? Kahit sa market mga kaibol, napakamura na ng bintahan ng mangga. So mas maganda, patuyuin ko na lang ito kaysa masayang or ma-overripe. Hinati ko sa dalawa yung mga mangga. Ito po yung talagang hinog na. And then ito naman po yung medyo matitigas pa. Ito po yung mga mangga na matitigas pa. Ito po ang una natin gagawin. Panipisin lang po natin. Yan po ito. And then hatiin pa po natin. Yan. Yung kaya pong panipisin pa po natin. Nagpakulo lang po ako ng sapat na tubig. And ilalagay po natin itong ating mga mangga. Ang purpose po nito, para mawala yung mga molds or bacteria na maaari nandyan sa ating mangga na magiging sanhi ng maagap na pagkasira. So pakuluan lang po natin ito ng 5 to 8 minutes. After po natin mapakuluan and mapalamig po ng bahagya, lagyan po natin ng asukal. Mga 4 na kutsarang asukal po. And then set aside muna po natin ito. Ito naman po yung mga mangga na overripe na or talagang hinog na. Ilagay lang po natin sa blender at dudurugin po natin para maging mango puree. Ganitong result po yung hinahanap natin. Talaga pong durog na durog siya. Mango puree. Same po dun sa naunang process na ginawa natin. Ito pong mango puree ay pagkukuluan din po natin para mawala din po yung mga bacteria and yung molds na naandyan. And then, ang pagpakulo naman po nito ay medium fire lang po, mahinang apoy lang. Wait lang po natin yan hanggang sa maging malapot. Pagkalipas po ng 12 minutes na pagpakulo, palamigin po muna natin and tsaka po natin sasalin sa ating pagpapatuyo. Gumamit ako ng baking paper mga kaibol para pangsapin. And then kapag napantay na po natin, ready na po yan para patuyuin sa araw. And then ito naman pong isa ay ilalagay po muna natin sa ref. And then kinabukasan po, ready na rin po itong patuyuin. Pagkalipas po ng buong magdamag, ito na po yung result ng ating mangga na nilagyan ng asukal. Yung pong asukal, ang purpose po nun para maging makunat or chewable po yung ating mangga. Ito pong isa ay hindi na po natin nilagyan ng asukal. Ready na rin po itong mga ito para ibilad o patuyuin sa araw ngayon maghapon. I-arrange lang po natin ng maayos. First day po ng pagpatuyo. Bali, hapon na po, wala nang init. Itatago ko na muna po ito. Po ng 2 araw na pagpatuyo ng ating mga mangga, ito na po ang resulta. Ito po yung mga hiniwa-hiwa natin na mangga. Then ito naman po yung isa pang klase na pinatuyo natin. Tuyo-tuyo na rin po yan. Ready na po ito para itago or store muna natin. Ito po yung kagandahan dito sa klaseng ito na blender natin. Pwede po natin itong designan or hugisan. Nasa inyo na po yan kung anong design ang gagawin nyo. Ako po, yung iba, pinutol-putol ko lang po. Pwede naman pong bilogin. Parang ganito po. Para may design. Nasa inyo na po yan. And lastly po, lalagyan natin ng white sugar. Ito po, nalagyan ko na po yan. White sugar po or asukal, kahit pula or
brown, magkakatulong po yan para kahit matagal na po natin naka-inback, ay mukhang fresh pa din po yung ating mga mangga. Hindi na po masayang yung ating mga nagkakahulog na mga mangga sa ating bakuran. Ito po yung pisngi. Chewable talaga siya mga ka-eyeball. Makunat. Sarap. Ito yung na blender. Para sa akin mga ka-eyeball, mas masarap yung na blender mga ka-eyeball kesa dito. Dalawang klase. So yun lang. Please follow, like, and share. Bye bye. Thank you.